So, Sir Jay, in this generation na nasa digital era na tayo, paano at kailan mo na-discover ang power of AI? Yan, great question po. So, na-discover ko actually yung power of AI nung tatay ko, nagkaroon siya ng case. So, tatay ko kasi isang real estate broker siya. Tapos ang nangyari sa kanya was 6 months niyang tinatrabaho tong deal na to worth 100 million plus. Malaki. Malaki. So, as a real estate broker, malaki din yung makukuha niyong commission. And during those times, may financial struggles yung father ko. Tapos, ang nangyari, I still remember going sa bahay nila, tapos nakita ko yung dad ko. Alam ko kasi pa-close na yung deal. So, syempre, dumating ako dun sa bahay. Sabi ko, Dad, kamusta? Kamusta na yung deal na tinatrabaho mo? Tapos nagulat ako na hindi siya nagsalita. Parang okay naman. Sabi niyo, okay naman. Alam ko na may mali. So nilapitan ko siya. Sabi ko, Dad, ano nangyari? Sabi niya sa akin na hindi na daw matutuloy. Very heartbreaking. Seeing the person that you really love na pinagdadaanan nila yon. So, tinanong ko sa kanya, ano nangyari, Dad? Sabi niya sa akin na hindi na daw matutuloy kasi meron daw na executive dun sa bangko kung saan niya nakuha yung property. Kasi usually mga banks, ina-allow naman nila yung mga brokers to sell properties. Tapos itong executive na to, nag-hire ng mga lawyers, pinadalan siya ng mga papers para i-cease and desist na yung property. Tapos, ang gusto pa niyang gawin is na tanggalan pa siya ng lisensya. So, tinatakot talaga. So, yung tatay ko, syempre, natakot. Eh, yun yung parang way niya to earn income, yung license niya. Kung mawala yun sa kanya, mawawala lahat sa kanya. Ngayon, nag-back down na lang talaga siya. Sabi ko din sa kanya, Dad, sige, I think then na good decision mag-back down. So sabi ko sa kanya, Dad, ikot muna tayo. So din ako sa mall. Tapos sabi ko sa kanya, Dad, what if lang gamitan natin ng ChatGPT. Lahat ng sinesend sa'yo ng mga papers, lahat ng mga panakot sa'yo na text, ilagay natin lahat to, scan natin yan, lagay natin sa ChatGPT. At the first time na narinig ko, sabi niya, ano yan? Wag na. Tatay ko kasi senior citizen na. So, para sa kanya, ayaw niya yung mga tech na yan. Ayaw niya ng matrabaho. Ayaw niya, kasi parang baka aralin pa niya, ganun. So, ginawa ko, skinan ko, pag-uwi namin, skinan ko. Tapos, nakita namin lahat ng mga pwede naming sabihin, lahat ng mga pang-defense namin, lahat ng mga hindi namin pwedeng sabihin, at lahat ng mga nasabi na niya na hindi pala dapat sabihin. So, during that time, nakita namin na even though wala kaming lawyers, we were able to fight. So, nagulat siya na parang, nagka-confident siya na parang, oo, hindi naman talaga dapat ako inaano dito. Weeks went by, months went by, hearing after hearing. After nun, nanalo siya. Wow. Alam mo ilang lawyers kalaban niya? 3 to 5. So, grabe, no? So, doon ako nagkaroon ng aha moment talaga na pagdating sa AI, even if you feel powerless, may hope. So, yun yung reason. And also ngayon talaga, anything makukuha mo na, gusto mo malaman, nasa online na. Diba? Kailangan mo lang talagang i-maximize. And pagdating talaga sa AI, ang lesson ko din doon was really about prompting. Paano gamitin si AI. Prompting is just really how to use AI or commanding. Parang how you command, how you ask AI questions, paano ka magko-command sa AI, yun ang prompting. And may framework kami na natunan. It's actually called the DreamWork Framework. It's D-R-E-A-M. Kapag kausap mo si AI, kailangan may D. Dream outcome. Ano ba yung goal? Next naman is, kailangan mo din sabihin kay AI, kahit ka-chat mo lang siya, kailangan may R. Role. Yun na, DR. Role. Is anong expertise yung gustong pagkunan niya. Kasi kung walang expertise yung pagkukunan, baka kung ano lang sabihin niya. Isn't it na to grow a business, iba sabihin ni marketing, iba sabihin ni operations. Kailangan specific yung ilalagay mo sa AI. Next naman, E. Explain instructions. So, kailangan clear yung instructions na ibibigay mo sa kanya, the clearer, the better. And then A is action steps. The reason nahihirapan yung mga tao using AI kasi hindi sila nagbibigay ng action steps. Step 1, step 2, step 3. Pagpapakreate mo siya ng table, anong gusto mong column? Column 1, column 2, column. Kailangan bigyan mo siya ng action steps na ipa-follow niya. And then finally, letter M, margins. Parang sa Google Doc or sa Word document, parang may part doon na hindi mo pwedeng sulatan. You know margin. So, rules. Parang ito lang yung kailangan ko. Yung rules is yung mga bawal, yung mga wag. Actually, Sir Jay, ang ganda ng power of AI talaga, no? Kasi parang kahit hindi ka matalino sa panahon ngayon, tatalino ka. Pagdating sa AI, nakakataas daw siya ng IQ. The reason for that is, just imagine, in the past, kailangan mo pa pumunta ng, let's say, library.
hanapin mo pa doon. Punta ka YouTube, okay, hanapin mo pa doon. Tapos kailangan pa panoorin yung intro na 1 minute. Oo, also ang dami pang lalabas. Oo, ang dami pang mga palabok na lalabas. Yes. Versus AI, sa AI ngayon, pwede mo siyang kausapin ng ChatGPT, gamitin mo yung voice feature, magtanong ka lang sa kanya, instantly, andun na yung sagot. Yes, makukuha mo na yung result. And actually, in the past, akala ko dati na the fastest way to learn was through videos. Hindi pala. The fastest way to learn right now is through ChatGPT. And also, Sir Jay, na-realize ko talaga na kailangan mag-innovate din tayo sa business, no? And nakita ko siya through Facebook. Nung bumagal si Facebook, parang nag-shutdown siya ng in a day, yun pa yung pinasok nila, yung AI. Nung una, negative ako sa kanya. Pero nag-try ako na mag-inquire ng what is the difference between this religion sa ganitong religion. Ngayon, doon ka nakita, ano talaga, nagbibigay siya ng mga verses, ng mga sagot na talagang masasagot yung tanong mo. Depende lang talaga on how you will maximize the AI. Kasi meron namang tao na masyado namang dumepende na sa AI, hindi mo namang kailangan niyang gawin yun. And I think that isa yun sa mga kailangan na challenges ng mga tao, which is yung finding the balance when saan ba ako fully mag-rely sa AI at saan ako, okay, kailangan ko na ng sarili ko. Kasi it's the same as parang, example, Gen Alpha, kinain na sila ng iPad. Oo. So, yung mga Gen Alpha, okay, iPad na ng iPad, that's too much. And to always, pagdating sa isang bagay, if it's always too much, hindi siya nakakabuti. Hindi na talaga mabuti.